Goal niyo bang maging utang-free ngayong 2025? May payo ang Bangko Sentral ng Pilipinas at financial expert para maging magaan ang pagbabayad ng utang. May unang balita, si EJ Gomez. Aminadong sanay mangutang si Bibian tuwing nagigipit. Di raw kasi kinakaya ng budget ang dami ng kanilang gastusin. Noong 2023, umabot daw sa 100,000 piso ang utang niya sa kooperatiba. Ngayong bagong taon, may bagong utang siya na 50,000 pesos dahil daw kay Judith o due date. Bayad namin sa tubig, ilaw, bahay. Kasi wala kayo pang bayad, wala ka pang reserva doon, talagang papalayasin ka, lalo sa ilaw. Puputulan ka. Wala raw siyang choice kundi mag-London. Loan dito, loan doon. Si V naman, nangungutang din daw kapag gipit na gipit. Talagang as in wala ako. So pumapatol pa ako dati sa 5-6. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong nagdaang bare months kumpara noong Setyembre, dumami ang mga Pinoy na nangutang nitong Oktubre, panahon na papalapit ang Kapaskuhan. Ang nangyari kay Bibian, posibleng debt trap na. Kung baon sa utang, may 3 strategy na minumungkahi ang BSP para makaalagwa. Una ay debt stacking, kung saan unang bayaran dapat ang utang na may pinakamataas na interest. Pangalawa, debt snowball, kung saan prioridad na bayaran ng mga loan na may pinakamaliit na outstanding balance o amount. Pangatlo ay loan restructuring, kung saan hinihiling sa mga bangko o lenders na gawing flexible at affordable ang pagbabayad ng walang penalty. Para rin daw makawala sa utang, mainam na humanap ng dagdag na racket o sideline para madagdagan ng income. Pero ayon sa isang financial expert, sakaling tumaas ang kita, kailangan alalay din sa gastos. Hindi assurance yun na kung tumaas na yung kita, tumaas na yung sahod, nasa lifestyle, kung mataas din ang lifestyle, hindi rin may iwasan yung paghiram o pag-utang. Para maging utang-free ngayong 2025, kung maaari, simulan daw sa pag-adjust ng lifestyle na naaayon sa financial capacity. Discipline is a must at matutong mag-stick sa budget. Ang option doon, i-prepare, pag-ipunan, yung gastusin. Alam ba kung travel yan, no? Siyempre, leisure yun eh. So, optional din yun. So, pwede siyang i-do away with muna pag hindi pa kaya. Kailangan stick muna doon sa necessities, yung mga pinakakailangan. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.